May mga times na naiisip nyo na talaga ito, guys, tong separation na to. May mga times na parang naiisip nyo, what if humiwalay na lang ako? What if layuan ko na? What if yung iba naman sa inyo, baliktad ang iniisip. What if hiwalayan niya ako? Parang ganun naman, no? So, doon na pumapasok yung insecurities, mga kapigsi. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, kapalaran. Ito yung ating love life kapalaran para ngayong October para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng mapick up yung energy nyo, pwedeng mapick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, guys. If hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, eto mga kapiksi, no? Pwedeng nagkakaroon ng konting problema sa relationship nyo. Merong nagbabantang hiwalayan dito, guys, no? So, badya pa lang naman, mga kapiksi. Or parang sinasabi na, pwede rin sinasabi na baka kailangan nyo muna maghiwalay ng konti, time off, ganyan, time out sa relationship. Medyo pa-cool off muna kayo, especially pagka palagi na kayong nag-aaway. Baka masyadong mainit, no, yung tension sa pagitan mo at ng specific person mo. And sometimes kailangan humupa yung init ng ulo, yung init ng tension na yon. Tapos tsaka kayo mag-usap ulit ng mas kalmado na kayo. Baka by those time masolusyonan pa yung mga pag-aaway nyo, yung mga hindi nyo pagkakaunawaan ng person nyo. Sometimes kasi kapag parehas mainit yung ulo, mainit ulo mo, mainit ulo ng person mo, lalo kayo nagkakasagutan, lalo kayo nagkakaaway, yan talaga yung mga tipong nauuwi sa hiwalayan kasi masyadong mainit, no, yung mga damdamin, galit na galit, kaya napupunta sa hiwalayan. Pero pagka kalmado kayo nakikipag-usap, mga kapiksi, pwedeng maayos yung relationship nyo. And kapag naayos na yung relationship nyo, guys, pwede kayong mag-honeymoon ulit, mag-retreat, kumbaga mag-bonding ulit kayo ng person nyo, mag-flirt ulit kayong dalawa sa isa't isa, no? Para ma-rekindle yung relationship nyo. O kaya naman, parang you are being advised na gawin nyo na ito bago pa kayo mauwi sa hiwalayan. Sometimes kasi konting bonding lang naman talaga. Baka kasi hindi na kayo nagde-date, hindi na kayo nagte-travel, hindi na kayo nag-i-spend time together, kaya nanlalamig sa isa't isa. Pero pag inaalagaan nyo yung relationship nyo, always going out together, ganyan, always spending time together, so nasosolusyonan pa yung mga problema sa relationship, mga kapiksi, and pwedeng mapigilan yung hiwalayan issues. Okay? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Ngayong October, shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500, mga kapiksi. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount until October 31, kaya i-avail nyo na, mga kapiksi. So, Pisces, guys, kayo ay nirepresent ng King of Cups. Ito yung ating love energy.
mga kapiksi, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. So, dito, this is both negative and positive, mga kapiksi, no? Sa negative, nakikita natin na parang you are trapped in a negative situation sa relationship nyo. Or parang feeling ko yung iba sa inyo, parang walang time yung person mo sa iyo, sa relationship nyo, kasi parang trap siya sa trabaho niya. Ibig sabihin, kinakain ng, kung siya ay nagtatrabaho or kung siya ay nagnenegosyo or kung ano man yung source of income ng person mo, parang ano siya doon, natatrap. Ibig sabihin, parang kinakain, majority ng oras niya is puro trabaho. Mga kapiksi, and yung iba sa inyo parang hindi napaprioritize, hindi kayo napaprioritize ng person nyo, and parang doon kayo medyo nag-i-emo, no? Bakit hindi niya ako nire-replyan, parang ganon, hindi siya agad nakaka-reply, hindi, parang feeling mo hindi kanya pina-priority, parang feeling mo hindi kanya nabibigyan ng maraming oras, mga kapiksi. So parang nag-aano ka, sisik, naghahanap ka ng attention mula sa iyong partner or specific person, and parang yung iba sa inyo nagsisisi, no? Parang nagsisisi kayo na sana hindi na lang ito ginawa ko, sana hindi ko na lang siya sinagot, yung mga ganun-ganun, mga kapiksi. Pero dahil sa mahal nyo yung person nyo, parang sinusubukan nyo siyang intindihin sa kahit anong paraan na pwede nyo siyang intindihin, mga kapiksi. Pero yun nga, parang kinakain kayo ng insecurities sa loob nyo, parang naaawa kayo sa sarili nyo na kailangan humantong na nag-aano kayo, na nanghihingi ng attention. And yung iba sa inyo, guys, parang nararamdaman din natin dito na feeling mo hindi committed sa'yo yung person mo. Parang feeling mo, yung iba pwedeng no label talaga kayo, mga kapiksi, no? Ibig sabihin parang hindi talaga kayo, parang walang official, at least for some, no? Parang no label, pwedeng unrequited. Ibig sabihin ng unrequited, one-sided love, no? So parang mas mahal mo yung person mo kaysa sa mas mahal ka niya. Yung person mo naman, parang mas mahal niya yung trabaho niya or yung pinagkakakitaan niya kaysa sa'yo. Parang ganun yung feeling mo, mga kapiksi. Okay? Pero nakikita rin natin dito, guys, yung sobrang haba ng pangunawa, sobrang haba ng pagpapasensya na ginagawa nyo para lang mag-work itong relationship na to. Pero ito nga, no, ito yung nagkakaroon ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga challenges na hindi naman naiiwasan sa relationship, mga kapiksi. Pero nakikita din natin na punong-puno naman ng pagmamahal kayo dun sa person nyo. Pero yun nga, hindi nyo maalis na magduda. May mga times na naiisip nyo na talaga ito, guys, tong separation na to. May mga times na parang naiisip nyo, what if humiwalay na lang ako? What if layuan ko na? What if yung iba naman sa inyo, baliktad ang iniisip. What if hiwalayan niya ako? Parang ganun naman, no? So, doon na pumapasok yung insecurities, mga kapiksi. What if ayaw niya na sa akin? What if hiwalayan niya na ako? What if hindi na siya bumalik sa akin? Yung mga ganun naman yung tinatakbo ng isip nyo, mga kapiksi. So, medyo naghahalo dito, guys, yung overthinking sa negative versus yung pagmamahal nyo doon sa person. So, nararamdaman natin na mahal parang dito sa relationship nyo, comment down below if naka-resonate kayo, although hindi naman lahat, no? Yung dito sa relationship nyo, guys, medyo may imbalance. Parang mas mahal nyo yung person nyo kaysa sa mas mahal nila kayo, or parang at least sa paniniwala mo, sa perception mo, parang feeling mo mas mahal mo siya kaysa sa mahal ka niya. So, parang ikaw yung giver, ikaw yung palaging nagbibigay, ikaw yung palaging umuunawa, and parang naaawa ka sa sarili mo. Kaya parang feeling mo kasi parang palagi kang nanlilimos ng attention or pagmamahal sa kanya. Pero isa sa mga reason kung ba't hindi kanya pina-priority is again yung trabaho niya or kung ano man yung pinagkakakitaan niya. Yun yung kumakain ng
sabihin natin 90% ng oras niya, mga kapiksi. So, kailangan nyo lang sigurong pag-usapan, guys, no? Sabihin nyo sa kanya na kailangan nyo ng emotional attention. Kailangan niyang gampanan yung emotional needs mo, para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano sa person mo, mga kapiksi. Okay? Pero nararamdaman natin na nandun yung love pa rin sa inyo, sa side nyo, mga kapiksi. So, kausapin nyo na lang mabuti, guys, para magkaayos kayo ng person mo. And pwede kayo, guys, makinig ng ating mga relationship subliminals, yung pampawala ng balakid, guys. Nandun yung affirmations para gawin nila kayong priority. Kahit ano pa yung ginagawa nila, sino pang kasama nila, kayo palagi yung number 1 priority sa kanila. Kayo yung importante sa kanila. So, hindi nyo na kailangan manglimos ng oras at atensyon sa kanila, mga kapiksi. Okay? So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo. Ito yung love message or love advice for you, Pisces. Wag pa dalos-dalos sa pagdidesisyon, baka pagsisihan mo ito, especially itong separation na energy, kasi nga yung iba sa inyo parang iniisip nyo na hiwalayan or iwanan itong person na to. Yung iba sa inyo nag-iisip na ganun. Yung iba naman ang iniisip is baka hiwalayan nila ako, baka iwanan nila ako. So whatever, kahit ano pa dun sa dalawa na yun, guys, bago kayo makipaghiwalay, or pag-isipan nyo muna mabuti, kasi sometimes may mga relationship naman na nagkakabalikan, nagkakaayos, pero sometimes meron ding relationship na natutuluyan na kapag nagbabay na, kasi baka mamaya pag nagbabay na kayo, there's no turning back, no? Baka hindi na mabigyan ng chance. So I mean, you should know what to do. Kung ayaw nyo na, that's fine. Kung gusto nyo pa, pwede din. Depende sa inyo, guys. As long as nasusunod nyo yung damdamin nyo, yun naman yung importante, mga kapiksi. Okay? Basta wag lang kayong magpadalos-dalos. Kailangan pag nagdidesisyon kayo, palagi kayong kalmado para wala talaga kayong pagsisihan, Pisces. Okay? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, kung gusto nyo maisalba yung mga relasyon nyo. Ito yung playlist, mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.